Natin iharap natin ang ating sarili sa Kanya upang tayo mapabila sa Kanya panalangin at sa lahat ng mga biyaya na hinahanap natin sa ating sarili kapag panalangin. Kaya ang tema sa ating Ebanghelyo ngayon ay ang pagkilimot, pagbabago at pagsuong. Hinilay-hilay natin at iisahin natin kung paano makalimot o pagkalipot sa ating mga nagagawa pagkakasala. Hindi na natin masasabi ang pagkalimot ng isang tao na nakatak na sa ating alipatakan ay hindi na mabubura kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pa ang mga dasal na ibibigay natin sa mga tao o kung sino mga may pinanakit sa atin. Hindi na mawawala, hindi mo malilimutan, kundi ikaw mismo ang marunong magpatalikod sa sarili mo upang malimot ang lahat mga bagay na hindi karapat-dapat. Ano ba ang dahilan kung bakit na ang pagkalimot ng isang tao ay hindi mo maiiwasan? Nang natatatak na sa ating pagkakat natin. Parang naisip natin, sabihin natin, na yun ang mga bagay na hindi na natin mawala sa ating sarili. At ang pangalawa ang kailangan, pagbabago sa ating sarili. Pagkuhin natin ang ating pagkakataon na may pagkakataon pa rin na bibigyan tayo sa ating Panginoong Hesus na kung saan tayo may lagay sa Kanya. Kung tayo ay iwas, kung tayo nalayo upang magbabago ka. Kaya ang pagbabago sa isang tao ay kunsod lamang na kung ano ang mga hinanakit natin na kailangan ipakita natin na tayo ay para sa Kanya. Tayo ay nagbibigay sa Kanya ng buong tiwala sa ating sarili. Kasi ang pagbabago ng tao, kung hindi tayo marunong na humarap sa isang tao na nagkakasala sa atin, ay hindi rin natin magamit ang ating mga hangarin sa buhay. Kaya mga sagabal sa ating buhay, kung ano man ang hinihiling natin, kung hindi ba tayo makatanggap na kung ano man ang nakikita natin na siya'y nagpapahayag na sa kanyang sarili, sa kanyang pagkakasala, ay hindi natin masasabi na talikuran o babaguhin na niya ang kanyang sarili. Kaya mahirap kung sabihin natin kung magbabago ako ngayon, bukas na makalawa, magbabalik pa rin ang aking pagkatao na ganyan pa rin ang aking sariling kapakanan sa kung ano man ang nakikita ninyo, kung may magbabago ba o wala. Kaya kung isuong natin, ang pangatlo ay pagsuong. Ang pagsuong pagpapatuloy. Paano natin mabibigyang pansin ang pagsuong sa isang tao? Kaya ating Panginoong Hesus nga, nagpapahirap sa krus. Kung isipin natin, kung kaya ba natin pasanin ang mga problema na dinadala niya, ay hindi natin masasabi. Wala tayong ibubuga, wala tayong ipapakita na hindi lamang ang pagpasa niya sa cross ay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga alagad. Tayo mga alagad ni Kristo, kinakailangan tayo'y sumuong tayo. Ipapakita natin na tayo nagmamalasakit sa kapwa, na tayo'y nagkakaisa, na tayo'y sumugod upang tayo'y mapabilang sa kanyang kaharian. At narinig natin ang pagbasa na sa isang babaeng nakikiapit. Sa babaeng nakikiapit ay